Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa atin. Bawat pagising sa umaga ay blessing yan ng Panginoon. So, gaya po nang nabanggit, ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang pagiging mapanuri sa katotohanan. Ayan, ulitin natin. Pagiging mapanuri sa katotohanan. Mapanuri. Kapag sinabi natin mapanuri, ano ba yung mapanuri? Pagtuklas. Tumutuklas, mahari, ano pa? Mapanuri. Sa English, ano ang mapanuri? Pagiging discerning. Kumbaga, iniimbestigahan mo ng mabuti kung ang isang statement ay tama o mali. Ayan, discerning. Dapat meron kang paraan. Hindi ka lang basta-basta naniniwala. Ikaw ay nag-iisip ng mabuti bago ka maniwala. May mga basehan ka dapat na titignan. Ayan, parang sa research, no? Meron na bang mga research yung mga students ngayon? Kaya first year, second year. Ayan, lalo na sila Carlo, no? Sa fourth year, incoming fourth year. Ayan. No, graduating na next year. So, ayan, sa awa ng Panginoon ay hopefully may apply natin dito sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga tao dito sa mundong ito at higit sa lahat bilang mga Kristiyano. Kasi napaka-importante na tayo ay maging mapanuri sa mga impormasyon na ating tinatanggap. So sabi sa Proverbs chapter 14 verse 15, kung meron po tayong Bible sa ating cellphones, pwede po tayo sumabay or dito po sa ating screen. Ayan. Proverbs chapter 14 verse 15, ito po ang nasa sulat. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ayan, sinisiyasat ang kanyang pupuntahan. Yan po ang pinaka-keywords natin sa araw na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, ipikit po natin ang ating mga mata, iubot po natin ang ating mga ulo, hingi lamang po tayong guidance sa Panginoon. Ama na mga pangaliwan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ibinigay niyo po sa amin, sa bawat isa ng narito, at sa lahat po ng makakarinig ng mensahe sa araw na ito nawa. Panginoon ay patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom, ay higit sa lahat Panginoon, bigyan mo po kami ng mabuting pang-unawa upang aming pong isabuhay ang mga bersikulo at mga mensahe po na iyo po ang ibabahagi sa araw na ito. And Lord, gamitin mo po ako bilang instrumento upang maibahagi po ng malinaw at kaaya-aya po sa inyo ang mga mensahe dito po sa Church of Smyrna. Maraming salamat po Panginoon. Ito lang po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, hindi na bago yung fake news. Tama? Ayan. Hindi na bago yung fake news. Sa mga social media, isang swipe lang natin, scroll, napakarami nating makikita ang mga fake news, marami tayong mababasa na iba't ibang opinion ng mga tao, at higit sa lahat, maliban sa balita, marami din tayong makikita ang mga chismis. No? So, napaka-importante na tayo, bilang mga tao, ay dapat maging mapanuri tayo sa mga impormasyon na ating nakakalap. Dahil maliban sa mga ganitong impormasyon, mga fake news, marami ring mga fake evangelism. No? Marami ring mga mensahe na talagang baluktot sa impormasyon na nasusulat sa Biblia. Kumbaga, bilang mga tao na gumagamit ng internet, dapat tayo ay mag-ingat dahil sa sobrang dami ng impormasyon na ating natatanggap, madali na tayo ay maligaw at malito. Kaya ito po ang pinaka-pag-uusapan natin sa araw na ito. Pagiging mapanuri sa katotohanan na kung ano ba talaga ang tama. Hindi lang tayo basta-basta naniniwala. Kaya ngayong araw po mga kapatid, pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang bagay. Una, ang panganib ng pekeng balita at impormasyon. Pangalawa, ang pagkalat ng maling aral sa pananampalataya. At pangatlo, ang hamon at layunin ng bawat Kristiyano, tayo, sa
sa panahon ngayon. Ayan. So sa una pong bahagi ng ating pag-uusapan, yun nga yung pagiging mapanuri sa impormasyon. So araw-araw, binobomba tayo ng iba't ibang mga content, iba't ibang mga balita, iba't ibang mga memes, iba't ibang mga fake information. No? Kailangan malaman natin kung ano ba yung tama, yung valid, yung totoo, kumpara sa mga maling impormasyon. Dahil lahat tayo may opinion, no? At hindi lahat ng mga opinion ay nakabase sa tamang impormasyon. So dapat nating ingatan na tayo ay mayroong mapanuring pag-iisip. Lalo na ngayon, no? Usong-uso yung mga AI. Ayan. Pag sinabi natin AI, ano yung AI? Tama? Artificial Intelligence. Okay? 1 point. Direct sa card, no? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence po sa mga hindi nakakaalam, ito po yung sa paggamit po ng computer, isang type mo lang, lalo na sa ChatGPT, i-type mo lang create image. Kumbaga, type mo doon yung President of the Philippines, President of the Philippines is dancing. Makikita mo, gagawin niya ng ChatGPT, ipapakita sa'yo na sumasayaw si Bongbong Marcos, na President Bongbong Marcos. O kaya, sa mga assignment ng mga students, no? Type mo lang doon, create a research about Philippine economics, no? Lahat yan ipoprovide sa'yo. Naka-ayos pa yan agad. So, sa pamamagitan ng mga AI na ito, ay napakadali na lamang na gumawa ng iba't ibang mga bagay na maaaring gumaluktot sa ating mga pag-iisip. Lalo na nga sa mga kabataan at lalo rin sa mga medyo hindi sanay sa paggamit ng internet. Dahil kung hindi ka sanay, kung ano yung makita mo sa internet, iisipin mo ito ay totoo. Nakikita ba natin yung merong matanda na parang gumagawa siya ng isda na gawa sa mga strip ng puno ng buko, coconut, yung dahon ng coconut. Yan. Yung po ay isang example na gawa ng AI. Yung po ay hindi po totoo na picture. Hindi po ito totoong larawan. Ito po ay generated lamang ng AI. Kaya, yung mga ganong bagay po, although simple lang ito, imagine mo kung ito talaga ay ginawa para ikaw ay lituhin, ikaw ay lukohin. No? So, napaka-importante na tayo, bilang mga tao, mag-ingat tayo, maging mapanuri tayo sa ating mga kinoconsume. Kaya nga, sabi na sa Proverbs chapter 14, verse 15, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. So, ang pagiging mapanuri po ay hindi pagiging mapag-alinlanganin. No, ibig sabihin, hindi pagiging doubtful. Hindi ka nag-aalangan sa impormasyon na tinatanggap mo. Bagkas ikaw ay nag-iingat. No? Sinusuri mo na mabuti yung impormasyon kung ito ba ay tama o mali. Kung tama, tatanggapin mo. Kung ito ay mali, pwede mo i-correct. No? O kaya, i-make sure mo na hindi mo ito ibabahagi sa iba pang mga tao na maaaring maniwala rin na ito ay tama. Dahil nga, dapat tayo ay maging kagaya ng isang tao na maalam. No? Dahil sinisiyasat niya ang mga bagay bago niya ito paniwalaan. Unlike sa isang mangmang na ang lahat niyang mapakinggan ay tinatanggap niya lamang. Amen? So malinaw dapat yan sa ating mga kapatid. Common sense na nga yan eh. Na kung ang tama, dapat nating paniwalaan. Kung ito ay mali, huwag nating paniwalaan. Ngunit hindi ganun kasimple. May mga tao na gumagawa ng iba't ibang mga bagay upang ang mali ay maging tama at ang tama ay maging mali. Ayan. So, sabi ni sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig.
Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So, imbis na ang katotohanan ang paniwalaan, mas gusto nilang paniwalaan kung ano yung gusto nilang marinig. So, tayo ay dapat nga na maging mapanuri sa mga ganitong pagkakataon. Huwag tayong maging gaya ng iba na nais lamang. Kung ano ang nais nila, yun lang yung gusto nilang marinig. Kapag hindi yun yung narinig nila, hindi sila maniniwala. Ito yung tinatawag na dogmatism. No, kapag sinabi natin dogmatic ang isang tao, hindi siya tumatanggap ng ibang opinion. Pero, kung yung opinion niya, pinagpipilitan niya kahit ito ay mali. Ayan. So, huwag tayong maging kagaya ng ganito. So, hindi lamang din ito applicable sa mga spiritual na katotohanan, no? Ito rin ay applicable sa ating pang-araw-araw na tinatanggap na impormasyon. So, dapat maging maingat tayo, huwag basta-basta mag-share, huwag basta-basta maniwala, dahil bilang mga Kristiyano, responsibilidad natin na maging tagapagtanggol ng katotohanan. Ayan, so, every click, every share, every post, we have to make sure na ito ay tama dahil ito ay may kapangyarihan. Kapangyarihan na magpahiwatig ng impormasyon. At kung tayo, imagine mo kung tayo ay nagbabahagi ng maling impormasyon, nagbabahagi tayo ng kasinungalingan, tayo rin ang nagiging kasangkapan upang malito ang mga tao sa ating paligid. Malinaw po ba yan? Ayan. So ito ay surface level lang, no? Ito yung mga bagay na ating pang-araw-araw na nagagawa. Paano ba kaya yung pangalawang punto natin? Sa pangalawang punto, mga kapatid,